Okay, dumako po tayo doon sa ating ikatlong bahagi. Ang oras ay alas 4:29. Ang bilis ha. Kalahating oras na lang. Okay, time na. Sige. Teka muna, buksan muna natin itong mga ilang topic natin, Okay, yung muna, babalita ko muna, yung, nagte-text kasi si Mika Ortega, yung anak ni, ni Jerry Ortega, Yung Mao. So nag-issue na ng warrant of arrest para kay Esgob, Joel Reyes, saka sa mga et al, kaya lang talagang hindi makita. Hindi makita, hindi talaga susuko, nagbigay na ng salita si Esgob Joel Reyes na hindi siya talaga lilitaw, na-serve na yung warrant, Pero nasa labas na siya ng bansa, katoto. Hindi natin alam, pero may nagkaroon ng watch list order nung mga nakaraang araw Immigration. Immigration. So malamang nandito pa yan at mas maganda naman magtago dito sa loob kaysa sa labas. Sa laki ng Pilipinas, hindi ka naman isa-isahin ng mga pulis niya. Pero sana magkaroon na talaga ng tunay na justice dito sa ni Mika. Kaya sinasabi ko sa kanya na tuloy lang yung ating suporta sa kanya dahil yan ang nagpapalakas doon sa doon sa pamilya niya. Narinig ko gaano sila na hindi na ito laban nila lang Parang laban na ito ng lahat ng Pilipino Parang ito magiging president na makapagbigay ng justice nung ganitong kitang-kita mo overwhelming ang tawag dito. Ang ebidensya, di ba? Pero natagalan pa rin. 1 taon mahigit bago na-aksyonan, So, sana ito maging parang example, ng mabilis na hustisya para sa ating mga sana maging deterrent siya dun sa mga gagawa ng ganyang krimen versus broadcasters and journalists. Isa pa yun, Kaya talaga hindi niya nalaban ito at kaya patuloy sila, sabi nga niya, paulit-ulit. Gusto na namin sumuko, pero dahil dun sa mga taong talaga nagtutulak sa kanila, ultimo yung talagang pupunta sa kanila, nagbibigay ng halaga para patuloy silang lumaban, Kaya, maraming salamat at nagkaroon na ito ng kahit papaano, umusad na ng hustisya, okay? Tapos kahapon, nag-report nag-text si Maring Clarinda, yung nagbigay sa atin ng PIO, ng Westcom, Inireport niya sa akin, isang European cruise ship na nasunog habang naglalayag malapit sa Palawan. Kahapon bandang alas 7 ng umaga. Ito ay ayon sa report ng Western Command, si Major Estrella, patungo din ba ng barko sa Indonesia, napadaan siya sa bandang Palawan nung biglang nasunog. Hindi pa masyado malinaw ang report kung ano ang dahilan at kung anong may casualty ang naturang barko. Sa Coast Guard, malalaman ang report niya. So ito yung binato sa ating balita na ating kumare, at kaibigan si Clarinda Katimpo dyan sa Palawan. Gawin natin field reporter yun para... actually gano'n. Hindi pa siya makakatawag. Pwede naman, kaya lang marami rin busy na si Clarinda doon sa Palawan kaya hindi ko na mapa ng Manila, Ano bang trabaho niya ron? Nasa Jari din siya. Ganun ba? At saka correspondent siya ng Remate ron. Remate? Oo, Remate. Naka-beach siya ron sa Palawan? Oo. Sabihin mo nga, sa birthday ko, nasa Palawan ako, baka... Sige, sabihin natin. Marikla, Mamaya, si Partner Pascara pupunta ng Palawan sa birthday. Mayo. Kailan ang birthday mo? Mayo? Mayo 16. 3 araw kami ron. Sama naman kami. Wala problema. Lumalabas sa ilong lumalabas sa ilong. Hindi, nagpa-reserva ng pa-birthday nung anak ko. Police, Okay. Pa-birthday sa akin, nagpa-reserva sa package deal ba sa hotel, saka sa airlines. Okay. Kaya, 4 days yata kami doon. Kaya, medyo kailangan makita ko ano pangalan? Si Clarinda. Medyo kilala si Clarinda sa Palawan. Okay, magbabalik po kami. My love is right. My love is sweet.
I'm in the mood. Now there's another reason to fall in love with Novelino. New Novelino Light. Same sweet taste with less calories. You fall for more. My love is sweet. My love is right. My love. Your love. Our love, Novelino. My wine and only Novelino. Drink moderately. Ang bawat subo ay kay sarap. Bawat higop nyo'y malalasap. Ang pagkain hinahanap ng lahat. Mananabik ka hanggang sa ating kagat. Talakayin pa natin. Wala kang bitin. Rice all you get. Parang fiesta. Sa atin. Laging Talakayin natin. lahat ng ihahain. Chicken inasal, ang sarap kainin. Mang inasal ang paborito ko. Paborito mo, paborito nyo. Mang inasal ang gustong gusto ko. Gustong gusto mo, gustong gusto nyo. Mang inasal ang hinahanap ko dahil sa bawat kagat. Huling-huli ang sarap. Okay. Salamat sa mga inasal at Novelino. Yan po yung ano, pagka uminom po kayo ng Novelino, magpulutan po kayo ng mang inasal. Ay, nako, sarap. Grabe. Pakiramdaman nyo sa loob ng 15 minutos, tigil. Talaga, pinopromote natin, tinatakot yung tagapakinig natin. Hindi. Pampalakas yun. Para lalo sila makinig dahil... Pampalakas, pampatigas pa ng muscle. Partner siya sa mga banene. No, isang linggo pa narinig siya yan eh. Ano ba yung topic? Yung tungkol dito kay Noy Noying saka Banane. Okay. Diba? Yung issue ngayon na... Di bale, unahin na natin ito yung ano, yung sa krimen eh. Kasi very alarming pa talaga, di ba? Yung nangyari sa galeria, nasubaybayan niya ba daw? Oo. Grabe, no? Oo, talagang... Lakas na ng loob. Ay, iba. Mas malakas na ang loob ngayon ng mga kriminal kaysa mga pulis. Di ba? Wala. Nagsabi tuloy si PNP Director General na baka pag-isipan daw ulit yung death penalty. Siyempre, marami Alam mo, naman, kinontra naman siya. Alam mo, engineer, walang ano eh. Sabihin, yung pagbabalik, yun nga sinasabi niya sa ayon sa report, no? Ang sinisisi niya, walang batas, walang mahina yung mga parusa. Walang ngipin. Hindi dahilan yun eh. Scapegoat lang yan eh. Oo. Pero base sa statistics nga, lalo nga mas mataas nung meron tayong death Hindi, penalty. ang sinasabi sa nabasa sa inquirer, sinasabi ng PNP, na mababa ang statistic. Yun ang sinasabi ng Malacanang ni Secretary Lacerda, no? Which is, hindi naman, ang totoo, di ba nakikita naman natin araw-araw, naririnig natin, yung actual, ang actual talaga, kasi ang statistic, bakit natin pagbabasihan yan, ay maraming pwedeng hindi nare-report yan. Ang totoo siguro kasama, hindi natin nakikita yung mga police visibility. Hindi, oo. Parang dati, meron dyan sa mga lugar na strategic locations. Nandun Ito, yung patrol eh. With due respect sa kapulisan, Umiikot-ikot yung kanyang ano. hindi mo minsan hindi mo pumapasok sa isip mo, bakit ganito, di ba? Ang lalakas ng loob. Hindi ba kaya itong mga pulis na ito medyo may ano rin dito? May sabihin, titira kami dyan sa lugar na wala nang kikibo, no? Kasi parang sa lakas ng loob, parang tingin mo, parang papasok sa isip mo na baka kakuday, may karaniwan naman talaga pag may krimen, pulis ang involved. At saka isang Pasensya na sa mga pulis. Ako, may pamangkin akong pulis. Ikaw, may anak kang pulis, no? Hindi naman natin nila lahat, pero sa tingin ko, mas majority na yun. Yung mas marami na. At saka kasamang dan, may kasabihan na sa mga nakaraan, di ba? Pagka palapit yung eleksyon, may nangyaring mga ganyang holdapan. Bukod sa mga nakaraan, noon eleksyon. At ang sinasabi ng iba, baka. Fundraising. Nagfa-fundraising yung mga ibang kandidato, no? Saka yung dumadami yung drug cases, di ba? Oo. At saka baka yung pirated na mga DVD. Dapat lang si PNP Director General magpresto siya ng mga visibility patrol. Ang nakaka-ano, no? Marami nangyayari at highlighted ng media, no? Pero parang walang imik ang PNP chief. Yan nga Mas wala rin imik ang Malacanang. Ano ba talaga? Kasi
ang mga tao nag-iintay. Ano ba talagang plano ng PNP? Ano ba plano ng administrasyon na to para sa peace and order? Di ba, alarming kasi tayo, mamamayan, parang wala na tayong proteksyon sa gobyerno. Di ba, paglabas mo rin, hindi mo alam yung pamilya mo, lumalabas tayo. Dapat paigtingin nga dahil meron tayong promotion sa tourism, di ba? Oo. Ang balita, dumadami yung bumibisita sa bansa Totoo yun, totoo yun. Dapat paigtingin yan. Baka maging problema yan pagka Hindi lang nandiyan ang mga turista, di ba? Sa ngayon, nakaka-alarma na dahil nakikita mo noon, kitang-kita pa ng CCTV kung ano yung mga yung kilos ng mga ng mga masasamang loob, parang wala lang naglalakad lang, babarilin. Nga lang pagtataka, may CCTV na, baliwala sa kanila. Sa ilalim ng katanghalian tapat, maraming tao nakakakita. Di ba dati ang mga kriminal, gabi, pusikit sa dilim, doon bumabanat. Ito hindi. Maski may CCTV. Mas CCTV, mayroong malapit sa presinto, lahat. Hindi sabihin nga wala nang takot talaga sa kapulisan. So parang ang tingin nila calculated na nila kung ano yung ng pulis parang ako iniisip ko na hindi basta kikibuyan. Hindi ang tingin ko yung maraming kapulisan ngayon na talagang iwas din sa Hindi kaya naman yung ibang kapulisan nakikinig kasi doon sa impeachment hindi natin alam. Kaya tuloy nawawala Kaya dapat kalampagin natin talaga yung Nasa trabaho sila. Tingin ko dapat kalampagin natin yung bantay, magpatrolya. Kalampagin talaga natin ng gobyerno dahil hindi na ito mga nangyari ito parang hindi na sa akin hindi na tolerable. Palagi ko yung leadership ang nagkukulang diyan. Ayun na, siyempre mapupunta sa kanila, di ba? Dapat talagang meron siya dapat random day selection na maigting ang pagbabantay. Maaring meron kang relaxed day, pero meron kang random day hindi rin natin kung anong ginagawa nila. Ang problema, dapat may naririnig tayo. Ano ba ginagawa niyo para tayo mga mamayan, may ginagawa naman pala, kaya lang talagang hindi mahirap din talaga. Pero wala walang everyday na may nangyayari, pero hina-highlight ng media sila, walang imik, no? Katwiran nga, katoto, kulang daw sa pulis. Kanya yung visibilities area, hindi mapatrolan lahat dahil doon sa kakulangan ng kapulisan. Yun ang mga madalas na katwiran ng mga station commander. Pagka may nagsusumbong sa akin kumbisan at kinakausap ko yung station commander ng pulis. Pero alam mo ba, partner, na maraming pwedeng gawin kung may kulang? Di ba? Oo. Ang dami nating random patrol. Bukod doon, hindi lang naman pulis ang dapat. Hindi mo naman kailangan. Alam mo, hindi naman dapat ito sa pulis lang May concerted effort na, di ba? Sa mall, no? Yung mga guards, di ba? Di ba? Dapat may, talagang ang training nila, no? I-training mo buti. Parang ang koordinasyon is, kasi minsan nagre-relax din kasi yung mga gwardiya. Minsan, pag may sumabog, no? Saka lang nag-iigpit, no? Pero pagka after a while, maluwag na naman, no? Ako nasusubukan kasi ako, may bag ako laging dala Pero parang dalawang baril naman. Dalawang baril. Hindi, wala. Kakay-kayin lang ganyan, hindi nga sinisilip Di ba? Tawad yun, no? Sasakyan, di ba? Sasakyan, iikutan ka na salamin hanggang sa kalsada, sa ilalim. Ano ba makikita sa salamin sa ilalim na sasakyan? May mga mali, no, na proseso, no? Kaya dapat talaga, ang tawag dito, unang-una, may konkretong programa, may konkretong gagawin. At saka yung pag-implement, consistent, may consistency. Alam mo, kasama dyan, di ba? Yung isang magandang modelo dyan, yung Davao, di ba? Yun. Bakit yung Davao? Walang mga di ba? Patay ka agad doon. Di ba? At saka, si Mayor rin, medyo, Naglelo pero nung yung dalawa na rin sa bata, di ba? Nakagaw ka ng barilan yung nag-agaw ng baril, puputok doon sa isa. Sa isa na baril. Pero percentage-wise, laking diferensya, di ba? Yung Davao talagang mas tahimik kaysa sa ibang... Kaya nga, parang parang mo, no? Minsan ang kailangan leader pala talaga, yung may kamay na bakal. Di ba? No? Pag naman, minsan ang Pinoy kasi din ba, no? Pag kamay na bakal, ito naman, dami sa satsat, di ba? Sirain. May isa naman, knowing, satsat din. Meron pang isang gusto kong punayin, Alam mo ba doon sa bayan namin sa Lawag City? Noong panahon niyang si Congressman Rudy, siya ay mayor, nung naging mayor siya, unang beses. Nagkaroon ng yung approval ng mga
parang Rudy ito, Parilan red ba? light. Ito si congressman yan. Nagkaroon ng red light district, pero isang lugar lang. Isang compound lang yun. Hindi pwede doon sa mga main roads o main... Parang sa Naga, ganun din. Meron din sa Naga. Inilabas ng Naga. Oo. Nandun sa Malayo. Right after ng boundary. Yung sa Lawag naman, nandun sa Barangay Uno, katabi ng mga sementeryo. Hindi makapasok mga below 18 doon. O, ganun. So, Sa may mga paraan eh. Sa Lipa, ang ginawa nila, yung sa likod ng Sabungan, hindi nakikita sa labas. Na may yun, sa Lipa City. At doon, dahil nga andun ng red light, nandun ang mga pulis nakabantay. Eh, yung mga naglalasing-lasing doon, meron ng, doon, pagkukulungan sa kanila. Ngayon, dahil sa... Disiplinado talaga. Disiplinado. Actually, kung ano man itong kaguluhan natin sa Pilipinas, sa peace and order, lahat, no? Natutuwa na pagkukwentuhan namin kagabi nung aking pamangkin. No? Kasi matagal ko na rin sinusulat ito, no? Yung tungkol sa empowerment ng barangay. No? Empowerment ng barangay. Kumbaga, isipin mo, pag ang lahat ng barangay, 42,000 barangay sa Pilipinas, ayos ang pamamalakad niyan, di ba? Ang peace and order, no? Malinis, no? Maayos ang pamamalakad. Sa tingin mo ba, hindi magiging maayos ang Pilipinas? Ay, maging maayos siya. Eh, ayos na kagad sa barangay level pa lang. Barangay pa lang, ayos na eh. Oh, di ba? Yung mga siraulo, alam na nila eh. So, doon lang, didisiplinahin na yung lahat ng sakop ng barangay nila. Di ba? Yung pagtuturo sa kabuhayan, andun na. Sa aming barangay, sa barangay de la Paz, Pasig City. Ano maganda? Ang dapat focus pala natin, doon sa grassroots ng ating gobyerno, no? Smallest government natin. Ayusin na natin doon. Pag maging maayos na yan. Yung leader, maayos. Yung 42,000, ayos na yan. Iayos yung iset ng maganda kung sino yung mga qualified maging leader ng barangay, no? Na talaga marunong mag-manage, no? So may qualification. No? Hindi yung mga tambay-tambay lang na hindi marunong magpatakbo. Dapat marunong. Di ba? I-qualify mo talaga and then empower mo. Mas bigyan mo ng power, ng autonomous power, di ba? Yes. Bigyan mo ng mas magandang budget, no? Instead na ang budget ay malaki sa national, ano mo rito, para magawa yung mga proyektong katulad niya, pangkabuhayan, peace and order. Sa barangay diba? lang, kung mag-iikot-ikot yung patrol nila ron, at wala Correct. ka ng agreement doon. Wala. Yung 42,000, okay na. Diba? Sabihin mo, mag-report na lang yan, yung huwag natin 100%. Eh di malaking bagay. Eh sa ngayon, wala eh. Sabi nga doon sa, research, no? Dapat pala yan, may mga assembly, ang mga barangay, every monthly yata, no? Every month. Hindi pala nagagawa yan. 25% lang pala nakakagawa niyan. Isipin mo, 25% to 42,000, dami. Diba? So, hindi minamanis ng local government. Diba? Dapat local government yung hawak dyan eh. Eh, dapat siguro si Secretary Robredo medyo, diba? Nangangalampag din sa mga mayors. Diba? Mayor naman, makakalampag sa mga barangay chair, no? Ako sa tingin mo, masosolve ba lahat ng problema kung ayusin na lang sa barangay level? Of course, yes. Diba? Lahat. Yung mga wanted nga, pagka gustong makakuha sa barangay. Mas maganda pa nga, palitin pa ng konti yung barangay, no? Para mas cohesive, mas manageable. Splitin yung sobrang laki. Splitin, di ba? Oo, tama. Diba? So yung ibang pondo, doon talaga ibuhos sa local government, doon. So wala nang problema ang presidente, sa taas, di ba? Oo, tama. Di ba? Magkakaroon sila ng sariling resolution doon sa barangay. So yun lang, doon lang siguro ako, sana may nakakarinig, ano? Tapos yung mga malalaking mall, katulad yung sa galerya na yan, at saka Mega Mall, iba pa, dagdagan na lang doon ng police. Correct. For visibility. May hawak din ng barangay yun eh. Oo. Di ba? Meron din, oo. Hawak din naman ng mga barangay yan. So kung ano yung sakop nila, di mas malaki ang pondo nila dahil kailangan nila sa mga peace and order nila. Ako, matagal ko na sinusulat yan, no? At siguro, hindi ko na alam kung naisip din ng iba yan o ano. At one point, narinig ko yan kay si Debate, sino yung si Munsod, no? Okay. At one point, narinig ko yan, no? Sabi ko, tama yan. Talagang yan ang very ideal. Yan ang magsosolve lahat, totally, at a very short time, ng mga problema natin sa Pilipinas. Di ba? Saka siguro yung mga problema natin sa pulis na may mga escalawas dyan,
Pag-aralan yung mga benefits na binibigay sa kanila. Nababasa natin yung mga housing, di ba? Pero dapat siguro tingnan din yung mga education, mga insurance, at saka iba pang mga benefits para sa ating mga kapulisan.